Ayun, good Hello, morning. Hindi po baka kami live na live. naman. Record lang po. Ayan, teka muna. The reason why na-late ako is because nag-shoot ako nung, alam mo yung Cafe at Bisig ng bagong campaign ng Nescafe para makagather tayo ng 10 million worth of educational funds for our Filipino coffee farmers. So, try mo mag-join to convince people para dumami yung shares. I think nangangalap sila ng 1,000 o 1 million shares Yung and galing. ano ba to, and videos para makaspread ng awareness about this Sa mga cause. coffee Yes. planters and owners. Yes. So Kasi may sila mga sa ating template. talo eh. Yeah, so may mga template na doon sa TikTok and ang dami na nag-join doon. So gusto ko rin mag-join to contribute. Alam mo yan, sa maliit na paraan, makakontribute tayo sa magandang adhikain ng Nescafe. Nescafe, Philippines, baka naman. May sponsor na agad eh, no? May sponsor na agad. So kape tayo, mga kaibigan. Yan. Saya. So, para sa mga coffee planters. Yes. So, magandang topic siguro natin ngayon, in line with that, is that, bakit ka bumangon today? Oh! Yeah. Kasi bakit ka ba bumangon today? Lagay natin. Ang dami nilang entries. Ako gumawa ko kanina. Popost ko mamaya. May topic, tapos ikaw lang gagawa. Meron silang template doon. Sendan kita ng sample. Nabangon ako ng nanay ko. Bumangon ka sa ingay ng nanay mo. Bakit ka bumangon today? Ayan. Yan. Bakit ka bumangon today? Yan, di ba? Magandang topic yan. What is your why today? Ano ba yung why? Ano ba yung magandang why ngayon? Sabi ni Simon Sinek, start with a why. Sabi naman ni Stephen Covey sa 7 Habits of Highly Effective People, sabi niya, begin with an end in mind. Di ba? Kung ano yung dulo, yun yung isipin mo, no? Yes. Ano bang gusto mo ma-accomplish today? Ano ba end result? Yes. Anong end result? Anong goal mo? Anong target mo for today? Di ba? Target ko matulog. Target. Hindi, balik pa rin, no? Ayaw bumangon. Gusto mo higa. Nakakatuwa. Sige po. Ladies and gentlemen, welcome po sa show namin. This is Unfiltered DNA. So, we're doing not live, but live as recorded. Because we are alive and kicking. Alive and kicking. Pampagana po sa inyo on a Thursday. Ayan. Thursday. Grabe naman. Parang the other day, parang kakasabi lang natin, Thursday na naman. Ngayon, Thursday na naman, diba? Thursday na ulit. Ayan. November 2nd, All Souls Day. So, yes. Nakakapunta sa mga, anong tawag doon? Yung mga binibisita nila. So, yes. Don't forget to offer a candle and prayer para sa mga loved ones na pumanaw na huwag nyo kakalimutan. So, yung mga nakalimutan naman, siyempre, mahirap rin yan. Meron din mga walang bumisita. So, parang kayo na lang yung bibisitahin nila. Magkikitirik na lang sila. Hirap doon, ikaw na lang binisita. Hindi mo binisita. So, ikaw tuloy binisita, diba? Naku naman. Kasi nalimutan na. Ayun. So, marami po tayong reason para gumising na maaga. Marami po tayong reason para maging grateful at magpasalamat. So, yun po yung mga, yun po yung mga pag-uusapan natin ngayon. Ang ganda ng topic, bakit ka bumangon today? Ladies and gentlemen, the one and only life coach. Hey! Good morning. Happy Thursday. And thank you nga pala sa mga new followers natin. Hindi ko na makita mga names nila, but thank you so much guys for following Unfiltered DNA. And as of Facebook, sabi ni Facebook, a day ago, we've reached around 293 people. Yung page natin nakarating sa 293
people for the last 7 days. So, dumadaan to sa, sa feeds nila. So, hi guys, kung nakita nyo kami, I hope you can, visit our page and like it and share it. Ayan. Minsan nadadaanan nila, no? Magugulat na sila bakit may nagkikwento. Ano kaya yung mga pinagtatawanan natin, di ba? Kasi umpisa pa lang, taas na energy. So yun na nakakatuwa. Every now and then is meron po kami mga topic na napag-uusapan, and ako nga pala si Darren Ace, isa po akong radio DJ, tapos ang kasama ko po si Life Coach A. Dati kong team lead sa magkasama kami sa isang company before. And dati ako lang yung kino-coach niya dahil sa hindi ko naaabot yung mga yung mga goals ko. Ano kaya simula naman nun, 'di ba? Subject matter expert ka kaya noon. Pero sa work naman po 'yun. Pero ang nakaganda doon kasi habang nagkukwentuhan kami, nagta-transition naman doon sa mga kwento ng buhay namin. So nakakatuwa naman po 'yun. Tapos for how many years ang nangyari is nagkausap kami ulit. Tapos napagkwentuhan po namin na ang ganda pala ng mga kwento ng mga buhay namin. Medyo nagsaswak kami. At saka kung hindi niyo po napapansin, every now and then na meron po kaming recording live or live streaming or yung basta nire-record lang namin, it's either na pareho kami ng color, parang nagmamatch palagi. Di ba? Hindi kasi nag-shoot nga ako nung Nescafe. Gusto ko sumali doon sa Nescafe campaign. So, sumali ka doon na, ino-nominate kita. Sige po. So yun, bali hindi po namin sinasadya, unfiltered, walang script, walang pinag-usapan. Then umpisan po namin na sabi ko, nagbi-video call naman tayo. Bakit hindi na lang natin i-record para maraming makinig, makiusisa, makichismis. May matutunan sa ating mga yun ang mahalaga din kasi minsan yung kita ng story, diba? Bali, at least may laman. Yun ang nakaganda dun. Hindi lang basta kwentuhan na walang kabuluhan. So at least may laman naman po yung napag-uusapan namin. At saka yung goal po namin naging isa yung isip namin, at saka yung naging goal namin, it's not for us to gain like social media followers, friends, yung mga anong tawag doon, yung mga stars or yung mga reels na mga rewards na mga ganyan. So hindi po yun yung goal namin. Ang goal po namin is to find that one person na kahit papano, kung merong may pinagdadaanan, pwede namin tanungin, bakit ka kasi dyan nagdaan? Bakit ka kasi dyan dumaan? Nahulog ka tuloy sa kanan. Nahulog ka tuloy sa kanan. Hindi yung namin pagtatawanan yung pinagdadaanan nyo kasi napagdaanan na po namin yan. Nahulog kami sa putikan. Nahulog sa putikan. So parang gano'n parang walang tumulong, pero nalaman po namin na yung divine na pagtulong is galing sa kanya kung hihingin mo. Yun yung nakaganda dun di ba, Coach? Kumbaga, yes. If you try to reach out, kasi sumurrender kayo, once you surrender, sasabihin mo na sumurrender ka ng ayaw mo na sa buhay, iba naman yun. Iba yung makikinig na yung enemy makikinig doon, yun yung lalapit sa'yo. So mangyayari, ikaw yung titirikan ng kandila. Pag ganun. Pero pag gusto mo pa buhay, gusto mo pa maging masaya, gusto mo pa maging, anong tawag doon, may pag-asa ka pa na kahit papaano, tapos sasabihin mo na nahihirapan ka sa pinagdadaanan mo, sa mga challenges, sa mga struggles, at saka kung ano pang mga nasa problema, especially may mga sinasabi nila ng mental challenges or anything like that, emotional challenges, so yung mga struggle na yan. So pag sumurrender ka, especially if you hit rock bottom, wala kang ibang pwedeng tingnan but sa taas. So lahat ng dilim na nasa palibot mo, hindi mo makita kung saan direction ng pwede mo puntahan. You cannot go to the left or right kasi lost ka ayun ang nangyari sa'yo And in fact, both kami, ganun ang nangyari sa amin. Pero when we saw that beacon of light, bali, na unawaan po namin na praise and glory, dapat ibigay niyo ulit sa Kanya. Pag ibinalik niyo yan, siya naman yung sasabihin sa'yo na dahil sa nanghingi ka ng tulong, tutulungan kita. So,
So yun ang nakaganda po dun sa mga pangyayari sa mga buhay-buhay namin dalawa ni Coach A. Ang mahalaga doon ay hindi ka sumuko kasi hindi mo masasabi na, kaya pala pinagdaanan ko yon. So hindi mo malalaman yung kapag sumuko ka na. So, walang ibang pwedeng tumulong sa'yo kung hindi ikaw lang at yung pananampalataya mo na hindi ka nag-iisa. Kasi ganun yung feeling eh. Kaya ako naging life coach just because I feel like no one deserves to suffer alone. Na I hope kahit man family members or friends or anyone na that person can reach out to is nandun para sa kanya, para tulungan siya. The same principle na sinabi ni Simon Sinek na no one deserves really to be alone and suffer alone because marami naman siyang pwedeng, marami siyang pwedeng hinga ng tulong. It's just that sa mga panahon ngayon parang nahihiya tayo mag-open up. Yeah. So, yung passion ko talaga about coaching, I've been coaching for like more than 4 years na and I've spoke to different people in different parts of the world and I can see na tayo talaga nangangailangan talaga tayo ng tulong, no? Everyone, each and every one of us really needs someone, no, to listen to them, to believe in them. Kasi minsan kahit tayo sa sarili natin, hindi tayo naniniwala sa sarili natin eh. Kahit merong isa dyan na mag-push lang sa'yo, no, para mabuhayan ka ng loob. Diba? Alam mo yung trolls, yung palabas na trolls? Sino yung kulay blue doon na sabi niya, sometimes we just need a little push. Yun, tulong-tulong. Diba? Oo. Konting ganyan lang para para mabuhayan ka ng loob, ma-inspire ka, ma-motivate ka. We need that little spark from time to time sa buhay natin. So ako yung spark na yon nakita ko when I was going through all of those challenges sa life ko alone, and I realized na ayoko makaranas kahit kahit paano makutulong ako sa isang tao na hindi makaranas na mag-suffer mag-isa kasi that person doesn't deserve that. So that's the reason I became a life coach. Ayan. So kasama ko si Ren nung mga panahon na yon na kung saan sabi niya sa akin, siya yung nag-nudge. Siya yung little nudge. Nagtulak sa akin ng konti na sabi niya, alam mo, TLA, sabi niya, pwede kang maging life coach. And I didn't know na meron palang ganong professional na life coach. And then I started researching on that. And sabi nga ng Bill Gates, lahat daw ng tao kailangan ng coaches. Even president, supermodels, even siya kailangan niya rin ng coach. No? Everyone deserves a coach. Why? Kasi kailangan natin makarinig din ng mga bagay na ayaw din natin marinig minsan. Yun yung magpupush sa atin. No? So being a life coach doesn't mean na magiging kakampi mo kung palagi. I will care for you, I will genuinely care for you, but I will not sugarcoat. No? Papakita ko sa iyo lahat ang kailangan mong malaman para ma-push ka. Hindi kita bibigyan ng action plan or anything, hindi kita didiktahan, but I will help you realize your potential. Ayun, kagaya rin ng sa basketball no? Kumbaga, siya yung mag-encourage sa'yo, sige, okay lang, nagkamali ka, na-fumble mo yung bola, hindi mo na-shoot. Pero again, dahil sa merong isang coach na maniniwala sa'yo, pwede ka maging, it's either you can stay on the bench or become a superstar. So nasa sa'yo yun. Again, nasa sa'yo yun. Ito ang gagawa. Sa willpower mo. Galing sa'yo eh. Deep inside you. Kung anong nakikita mong magiging purpose ng life mo, at the same time, anong direction ang gusto mong tahakin. Yan. Yes. Parang coach sa gym, di ba? Coach rin sa gym. Kumbaga, di ba? Tuturuan ka niya or ipapakita sa'yo yung program. Bibigyan ka niya ng program. Hindi ka bibiglain. Bibigyan ka niya ng mga tips on how to parang develop that abs, lose weight, gain weight, build muscles. Pero hindi siya ang gagawa nun. Ikaw ang gagawa. Isasabihin niya na sa'yo, itong machine gagamitin mo, ilang sets ang gagawin mo, how many counts in each set ang kailangan mong gawin, how many times a week, how long. Bibigyan ka niya ng program, no, as a guide. Pero yung bubuhat ng barbell, magpupush up, tatakbo sa treadmill, mag-jog sa treadmill, magbubuhat ng kung ano, ikaw ang gagawa. And you will feel each pain because you're transforming. Right? So kung meron kang transformation na mangyayari sa buhay mo, it's not comfortable. Tama. Yeah, transforming your life, changing your life into better state,
is that something that you will always feel comfortable? Hindi ba kahit ang pagda-diet hindi comfortable? Mahirap, no? Kasi kailangan mo ng disiplina, kailangan mo ng consistency. Ganon din sa transformation mo sa self mo and sa life mo. It will never be comfortable because there will be some decisions and habits na you will have to do na matatamaan itong puso mo, masasaktan ka. But if it's the right thing to do, you will have to choose to do it. And nasa sayo yan. So makikita mo yung parang program, makikita mo yung saan yung direction na patungo, makikita mo yung progress mo or yung kung ano yung pwede mo mag-gain on a week-to-week basis. Pero ikaw yung magpapawis. Ikaw yung magbubuhat. Yes. Ikaw yung gigising at pupunta sa gym. Kaya nga ang pag-uusapan natin ngayon is bakit ka bumangon today? Ano ba gusto mong gawin sa buhay? Bakit ka bumangon today? Bumangon ako, ginising ako kasi sabi nila, matutulog na tayo. Sila bumangon na, tayo tutulog pa lang. Aga no oras 7:30, 7:52 in the morning, Thursday, November 2. Naalala ko dati sa Pampanga, bali maaga natulog yung isang pinsan ko. Tapos nanonood kami ng cartoons. Tapos yung parang yung pinsan ko na nakakatanda, biglang sinampal yung isang pinsan ko. Tapos ginising niya, gising! Tapos biglang nagulat yung pinsan ko, bakit? Ano nangyari? Matutulog na tayo. Ganun pala yun. Pinatulog na. So ngayon po, araw ng Huwebes, November 2, All Souls Day. Siyempre, kung hindi ka pa nakakabisita sa mga loved ones mo, ayan. Bumisita ka na kasi baka silang bumisita sa iyo. So dapat bumangon ka. Naging horror tuloy yung podcast. Hindi. Biglang ikaw naman yung may horror. Dalawin mo na sila, oo. Please lang, dalawin mo na yung mga kailangan mong dalawin. Otherwise, sila yung dadalaw sa iyo. Matatakot. Horror yung episode natin. Yan. Hindi, okay naman. Nasa panahon naman. So, undas doon. Ang tawag doon, Todos Los Santos. Di ba? May tawag doon, Todos Los Santos. Sa Cebuano. Kasi yung sa Cebuano, isa lang kalag-kalag lang. It's either na November 1st or November 2nd. Kasi November 1st is All Saints Day. And well, yung November 2nd is All Souls Day. So, ito naman daw yung para sa mga kaluluwa na dapat natin, alayan ng pagkain. Depende sa paniniwala ninyo. Again, we're not sa talking practice about religion or sa practice. Pero naging culture na rin po kasi ng Pilipino yan. Kumbaga, naaalala nila. So, sabi pa ng iba, ito lang yung panahon na nagre-reunion kami kasi pupuntahan namin yung parang lola namin, lilinisin namin yung nicho at saka yung buong paligid, magdadala kayo ng pagkain. So magkakakita-kita, so masaya. So magiging masaya, magiging reunion yung ano na yon, yung occasion na yon. Hanggang sa darating yung panahon na parang the next generation tatamarin na hindi na magkikita. Wala na yung parang leader na isang tsahin mo na talagang sasabihan yung mga kapatid niya. Dapat ikaw yung magdadala ng ganito, kayo yung maglilinis nito, kayo. So may mga assignment Pag nawala na yan, ewan ko, hindi na nga rin ako nakabisita sa lolo at lola ko kasi wala na rin yung time na ganun So yung focus namin na kay Papa na kasi siya naman yung bali yung pinaka-close na nawala. Pero si Mama, instead na ipalilibing, ang nangyari is yung urn ni Papa nasa kwarto niya lang. So sinolo niya si Papa. Pero pag ganitong panahon, binababa niya, nilalagyan niya ng pagkain, lalagyan niya ng kandila. So depende sa sa culture niyo, depende sa ano yung mga paniniwala ninyo. So iba-iba naman tayo ng situation. So yung iba kasi nasa malayo na coach di ba? Nasa abroad. So, ang munting pag-alaala lang, okay naman yung yun. Pagtirik mo ng kandila, pagdasal mo, di ba? Tapos yung iba naman, nagpapadala ng pera, tapos yung kamag-anak nila yung gumagawa sa dapat na gagawin nila. So yung iba nga lang is naghihintay lang ng padala. Parang kami. Wala nang pagkukusa, no?
Wala magkukusa, naghihintay na lang. So kung hindi mo padalan, walang mangyayari. So yan. Sila na pupuntahan ng supposedly dadalawin nila. Horror talaga. Kaya kung hindi ka pa Lagot ka. Kaya kung hindi ka pa nakakadalaw, please dumalaw ka na para hindi ka yung dalawin mamaya. Para ikaw yung dalawin. Magiging magandang gabibayan tong episode natin. May dumalaw bigla. Dumalaw. Pero honestly, ang tagal ko na rin hindi nadadalaw yung dad ko. Kaya ngayong Christmas, uwi ako sa province ng dad ko para mapuntahan ko siya. Yung mga sisters ko yesterday, nandun sila. Tapos nag-video sila, nag-take sila ng picture. So, nakita ko yung puntod ng dad ko malinis na, may kandila na doon, may mga fresh flowers na doon. Ayun. Kahit papaano, nasilip ko man lang kung saan siya nagpapahinga ngayon. So, yun. Diba? So, depende nga sa situation kasi iba malalayo. So, yes. So iba hindi makakabisita. And anong tawag doon? Habang buhay ka, yun yung nakaganda doon kasi binibigyan tayo ng each and every day a fresh start. Diba? Ang sabi pa sa Bible, His mercies are fresh every morning. So, sa topic natin ngayon, bakit ka bumangon today? Ano ba yung reason mo? Ano ba yung push or your nudge or parang sino ba yung kumalabit sa iyo? Kaluluwa ba yan? Baka kaya ka bumangon today. Meron kaluluwa lumapit sa iyo. Hindi mo pa ako nadadalaw, bumangon ka na dyan. Di ba? Parang ganun eh. No? Tapos yung sa panaginip, yung nakakatakot rin yan. Oo, di ba? Naging horror yung topic natin ngayon. Ikaw, regardless of what time we, wake up, para kanino ka bumabangon araw-araw? Syempre, ano rin eh, no? Kumbaga sa family, single dad ako nakasanayan ko na yun eh. Kumbaga, early riser ako, coach morning person ako. Gustong-gusto ko yung in a certain day na maganda gising ko, early morning shower, tapos luto ng konting pagkain like your favorite na parang sunny side up, sinigang sinangag na rice, aga naman sinigang yun. So tapos konting like mga fried na ulam, tapos pahinga na konti, and afterwards, after siguro nakapagpahinga, it's either to hit the gym or jog, depende sa kung nasaan ka. Pero yun ang gusto kong gawin, like around 4 or 5 in the morning. Tapos nakaset up na yung isip mo, anong gagawin mo on like around 6 o'clock. So sa akin, it's more on like upo sa computer, editing. Hindi pa na-edit yung mga episode natin. Ang dami ng episodes na hindi ko pa na-edit. Siguro gawin ko siya mga videos, ang daming mga clips, ang daming lahat. So hindi mo alam kung anong umpisahan. Pero yun yung nakaganda doon. It's like I usually wake up tapos with the kickstart of the paborito nating kape. O baka naman sponsor. Baka naman. Nescafe, baka naman dyan. So parang gano'n. May entry ka doon. Oo, dapat may entry. Sige po. Para sa kanila rin. And ang mangyayari is at least may kickstart na yung morning mo. Mas malaki naman yun ng paplano mo. Kumbaga, you have a great deal of planning ahead. And at the same time, alam mo na yung pwede anong maisunod mo for the following day. Kasi kagaya nga sinabi mo, dapat meron kang why. Bakit mo gagawin yon? Ano para sa iyo yon? What will come back to you or your end result nakita mo na agad. So yun. So technically, kung tanong kanino ka babangon, siguro babangon ka at first magpapasalamat kay Lord, being grateful sa blessing na binigay sa iyo. Yun yung gift of life na binigay sa iyo. So unang-una talaga is dalawa agad ang binigay sa iyo. Alam mo yan, dalawa na yan binigay sa iyo, Coach A? Yung dalawang mata mo. 'Di ba? Biglang bumukas yung dalawang mata mo eh. So yun yung first gift mo eh. Tapos yung parang malalim na hininga. Ayan. Tapos pag binuksan mo yung bintana mo, ang ganda ng
sunrise. Ako gustong-gusto ko nakikita yung parang tangerine sky, yung parang sunset while early in the morning, yung pag-crack ng breaking dawn, yung parang ganun, yung pag-crack ng sunlight doon sa dilim ng paligid. So Nag-aagaw yung dilim at liwanag. Nag-aagaw mo. Wag naman ganun nag-aagaw. Dilim at liwanag. Iniika na pala rin. Kanina pa nagiging horror eh. Nagiging horror rin. Kumukonek. So yun. So yun para sa akin yun yung parang a very exciting part of the day, yung umpisa talaga, kumbaga yung kickstart, kumbaga nag-warm up ka. Diba? Dati when I was like 20, 30 years younger, siguro maaga ako doon sa basketball court. So nag-shoot na ako, nagpapapawis na ako. And at the same time, pagdating ng mga around 7 o'clock, marami na makikipaglaro. So masaya na yung experience. So laro na tayo, 1 game, 2 games, tapos balik. Tapos hanap ka ng, on the way home, hanap ka ng parang taho. Parang gano'n. So, bili ka na, o kaya yung mga nagbebenta ng puto kutsinta. So, masarap yun. Masarap yun. So, kasi nasa daan naman yun eh. So, meron ka sasalubong. Tapos, afterwards, pagdating mo sa bahay, konting shower para to freshen up ulit. Kung meron kang parang libro na hindi pa natatapos basahin, then read a chapter. So, parang gano'n. Tsaka mo na open yung cellphone mo or yung TV mo. It's more on like talk to the people around you. So, kwento mo, kamustahin mo yung mga anak. Ako usually dati when I woke up, mauuna ako sa kanila. So para hindi na ako makipag-abulan sa CR kasi yun yung pinakamahirap dun eh. So kung sasabay ka sa nila, lalo na puro kayo morning, magagalit ka sa anak mo kasi late na kayo, nasa CR pa siya. Hindi ka pa nakapag-umpisa, no? Oo. So, sira na agad yung araw mo. So, kung pwede, agahan mo. Ayan. Kung bumabangon ka para sa kanila, sila na bumabangon para sa sarili nila. Expect na malilate ka. Dapat naman talaga yun, no? Above all things, of course, kasama na dyan yung pagiging grateful natin sa lahat ng mga bagay na na-receive natin. The first, tawag nito, thing na you will do in the morning is to pray. Pray for, the things na natanggap mo. Yung being grateful ba, magpasalamat ka kasi you have another day to be grateful for whatever God has given you. Ako naman, reason ng pagbangon ko is, of course, bumabangon din ako para sa sarili ko kasi marami akong gustong gawin. Marami akong gustong ma-accomplish for the day. I have a goal. I have a long-term goal. I have other plans, a lot of plans. At ayoko manatiling plano lang siya. Ayun. And of course, bumabangon ako para sa mga anak ko. I would like to make sure na I'm here for them and kasama na dyan yung pag-aalaga mo sa sarili mo para tumagal pa yung buhay mo para makasama mo pa sila. No? And isa sa pinaka-importante reason kung bakit ako bumabangon is of course yung aking passion in life. No, yung purpose ko sa buhay. That's really the parang wind beneath my wings, no. Bukod pa of course sa pagmamahal ng mga anak ko, pagmamahal ko sa kanila, pagiging grateful natin sa ating Heavenly Father, no. We also need to be there for our kids din. So ikaw kaibigan, para kanino ka bumangon? Kung hindi mo pa alam kung bakit ka bumangon today, kahapon, kagabi or what not, bumangon ka para sa sarili mo. Yan, for yourself, para sa mga goals mo, yes. Sa mga dreams mo, yun yung napakahalaga nun eh. Yung kumbaga, syempre meron ka mga frustrations or anything na sabihin na natin na feeling mo parang hindi mo ma-achieve. Magiging emptiness mo yun eh, magiging lack or parang pagkukulang ng sarili mo sa sarili mo. Na minsan na hindi mo napapatawad ng sarili mo kasi hindi mo nakuha yun eh while you're at it. Kumbaga, let's say for example, may mga goals at work na gusto mo ma-achieve, being on top of like corporate ladder, yes. from agent to supervisor to operations manager. Yung mga ganun naman, no? Yung iba naman, when it comes to business, di ba? Gusto nila na kahit paano
lumaki naman yung business nila, umunlad. Pero ang nangyayari, na-frustrate sila kasi hanggang ngayon, after 5 years, isang branch lang yung business nila. Tapos papalit-palit pa ng tao. Baka may problema inside no? Kumbaga, bakit gano'n? Walang employee na nagtatagal sa'yo. Baka meron kang issues. While some folks naman, na sanay na sila to be just becoming parents, like mom ko, parang housewife lang talaga. Ang obligasyon niya pag gumising siya, linis, pagkatapos maglinis, prepare sa kitchen, pagkatapos ng prepare sa kitchen, luto-luto na yan. Tapos pag naka-ready na ang lahat, mag-ready na kayo. Walang katapusan, machine gun na po yan. Didiretso na, ay, gising na, ubus na lahat. So pag hindi kayo ubus yung bala. Ubus yung bala. Pag hindi kayo narat-rat yan, di ba? Parang gano'n eh. So naalala ko pa tuloy yung mga good old days. Pero nakakatuwa dahil mula sa akin, sa mga kapatid ko, pamangkin, pati yung anak ko, tsaka yung apo. Ganun na nangyayari. Patuloy pa rin the same process pa rin. Pero nakakatuwa. Hi, Mamu. Ayan. So, automatic si Mama pagkagising niya. After her prayer, bali, ang nasa isip niya kasi is to serve. Yun yung nakaganda dun, Coach A, is kumbaga, alam niya na yung role niya na dapat pag bumangon, pagkatapos naligo, pag upo sa lamesa, may pagkain na, naka-prepare na lahat. So yun yung hindi kagaya ng anong tawag doon, yung typical na family na kung anong gusto mo kainin, ikaw mag-prepare na sarili mo. Parang gano'n. May gano'n di ba? May gano'n na situation. So yung iba, sa labas kumakain. So nakikita, bibili ng pandesal sa labas, doon na lang bibili ng kape doon sa 5 piso na naka-coffee mix na anong tawag, dispenser na agad. Doon na lang. Yun na lang yung almusal niya. Tapos yung iba naman is like mga estudyante pagkatapos magbihis, dahil sa walang nagpe-prepare sa kanila, dire-diretso na sa eskwelahan, punta na doon sa labas sa eskwelahan kung anong mga binibenta sa kanto o sa tindahan. Yun na lang ang magiging almusal nila. So kung iisipin nyo, kapalit nung machine gun na nirarat-rat ka in the morning, well prepared at saka inalagaan ka. So yun yung yun yung na-realize ko dati. Kumbaga, kung nakikita ko sa mga kapitbahay or sa mga classmate ko, wala sila nun. So kung ayaw mong marinig yung machine gun na yan, dapat pag-akyat niya sa kwarto o pagpasok sa kwarto o pag-akyat sa second floor, pagtingin sa iyo, okay na yung kama mo. Diba? Nakaligo ka na. Nakaligo ka na. Naka-ready na yung bag mo. Okay na yung mga assignment mo. Yan, hingi ka na lang ng pamasahe, baon. Minsan yung baon naka-prepare na from last night meron ng may pera na, tapos may planchado na uniform. Planchado na uniform. So, iba yung blessing Iba yung blessing na gano'n kung ba nakakatuwa. Nanay ka na nag-aalaga sa iyo. Nagiging standard mo kasi yan. Yun yung hanapin mo sa asawa mo. Hanapin mo yan sa magiging asawa mo. Totoo yan, Coach A. Bali, yun yung parang anong tawag doon, benchmark na dapat masunod na sa isang family. So yun ang hanapin mo. So masaya kumbaga minsan hindi kasi na-appreciate Yun yung mahirap kung manunood ka ng mga Filipino film. Ang daming ganyan, di ba? Minsan nagagalit pa sila lalayas, ayaw kumain, yung asawa or yung mister, ang ingay mo, dakdak, alis na ako. Parang ganun. Pero hindi nila ma-appreciate na gumising yung tao para mag-prepare para sa'yo. So yun yung doon. Nawala yung mic mo, Coach Tingnan mo. Hindi, kasi maingay yung anak ko, nagtitimpla siya ng gatas. Naririnig ko. Pero hindi naman pumapasok sa aircon. Hindi naman. Okay naman. That's good. So yun yung dapat na-appreciate nyo every morning. It's just that na minsan kasi we're so self-centered na bumangon tayo para sa sarili natin. Nakikita natin yung within the parameter na sa atin lang yung kung ano nakikita natin. Hindi natin na-appreciate yung
nasa surrounding, like part of your family. Yung coaching minsan, 'di ba, kumbaga may mga parents pa na they don't appreciate the kids na pumapasok sa eskwelahan. Yes. Pero nagagalit sila kasi naghahatid sila. Kumbaga nagiging burden, bakit gano'n? Yun yung minsan nagtataka ako, kumbaga there's a lot of family who's willing to be switch and i-compared sa In their buhay mo, case, no? mga tao na walang anak pero gustong magkaanak. Oo, yung mga gano'n ba, kumbaga nakikita, pero ikaw na parang may mga Na-bless problema. ka. Blessed ka nga, pero may problema ka sa sarili mo, hindi mo na-appreciate yung binibigay sa'yo na day-to-day Kasi basis. malamang di sila handa maging pamilya, maging magulang. Kaya importante talaga, 'di ba, sa umpisa pa lang, dapat alam mo ba't ka pumasok sa isang relasyon. Yeah. 'Di ba? Ang susunod kasi diyan ba't ka magpapakasal? Ang susunod diyan handa ka na ba magpakasal? Gusto mo na bang maging magulang ka, maging parents ka, handa ka na ba emotionally, physically, mentally, spiritually? Kasi kapag naging parent ka, naging nanay ka, naging tatay ka, your life will never be the same. You will never be the same. Hindi ka na binata, hindi ka na dalaga, wala na yung tulong life na yun. Kung dalaga ka, binata ka, pupunta ka sa mall, meron kang gustong bilhin damit, sige, bili sapatos, kung ano-ano mga gusto mong bilhin, sige, bilhin mo para sa sarili mo. Pero once na nagkaroon ka na ng pamilya, nagkaroon ka na ng mga anak, pag pupunta ka sa mall, you will think about two things. Do you need it or do you want it? Or is it for yourself or for your kids? Kasi lagi unahin mo yung sa kids mo. Yes. So, instead na para sa'yo na lang, gusto ko bumili ng pabango. Hindi na lang. Lalo na pag nakita mo na yung presyo, hindi na lang kasi mas kailangan ng anak ko ng ganito. Which is normal sa magulang yun, magbigay para sa mga anak nila. Kasi ayaw nila na hindi nila mabigay kung anong pangangailangan nila. Normal. Kaya nga sabi ko nga, your life will never be the same when you become a parent, when you become a mom. Especially kung naging single dad ka or naging single mom ka. Madami kang sacrifices na gagawin. Kaya tama itong tanong sa iyo, if you're a single mom, single dad, a parent, not ready parent, in a situationship or whatever, bakit ka bumangon today? Yan, tanong yung sarili mo. Tanong yung sarili mo. Yes. Pagpunta mo sa tindahan, nakahawa ka, for example, for men, mga lalaki, nakahawa ka ng size 10 na sapatos na pang-basketball o nakahawa ka ng diaper at saka gatas. Alin ang pipiliin mo? Ano mas patimbang doon? Diba? Mas patimbang sa iyo yung gatas at diaper. Diba? Para kanino? So magiging no? Kumbaga expand na ngayon yung parang territory mo. So minsan hindi mo rin na-appreciate yun. Yun yung naka-problema doon, no? May mga tao na tuwang-tuwa na merong karga-kargang baby. Ikaw naman itong parang hindi pa nag-grow up yung the boy in you. Yes. Ayaw mo pa to man up sa mga obligasyon mo up until you will decide nga ayaw ko na nito. Lalabas na ako, iwanan mo na yung So kawawa na, magiging single mom naman yung naging partner mo, no? Dahil sa naging selfish. Hindi ka ready, Pero hindi ito rin naman ang gusto kong tawag nito, probably i-suggest, no? Kasi wala naman nang hingi ng advice. Diba? But I want to suggest, no, if you're a parent, I know you're going to, prioritize your family sa mga needs nila, especially sa kids mo. Hindi all the time na magsasabi ka sa self mo na, okay, pass na lang ako. You deserve to also treat yourself. No? Kasi paano nga magbibigay ng dapat ibigay kung wala ka naman binibigay sa sarili mo. Hindi ibig sabihin na magulang ka na, nanay ka na, tatay ka na, hindi mo na i-treat yung self mo. Don't feel guilty about it because that's your obligation to yourself. Basta ang mahalaga doon, hindi mo pinababayaan ang obligasyon mo at responsibility mo sa kids mo, sa family mo. From time to time, you deserve to treat yourself, no? Kung afford mo naman, may extra ka for yourself. Kung hindi naman, pag-ipunan mo, meron kang gustong bilhin para sa sarili mo. Kasi ako, hindi ko talaga yan kinakalimutan. Kung ang
ang treatment ko sa sarili ko is to treat myself na makabili ng masarap na pang-hot chocolate. Bibili ko talaga yan. Pero I'll make sure na meron din yung para sa mga anak ko. If I wanna buy something like this, I'll make sure na pipili din ako para sa kanila. Kasi hindi pa pwedeng ako lang. Hindi na pwedeng needs ko. Hindi rin naman pwedeng puro needs lang nila kasi nagtatrabaho ka. Of course, you need to look presentable when you go to the office, right? So, treat yourself. Wag ka mag-guilty na you're cheating yourself because you deserve that. Kahit na parent ka na. Nakakalimutan kasi ng mga parents yan eh. Yun yung madalas. May mga babae, sige glapa, sige linis ng bahay, sige luto, hindi na sila makapagpariband. Wala na, losyang na. You take care of yourself kahit nasa bahay. Si mister sa iba na nakatingin kasi hindi mo inalagaan yung sarili mo. Sarili mo, yeah. Mag-lipstick ka. Walang masama na mag-lipstick na wala akong pakialam kung sasabihin ng kapitbahay like pag lumalabas ako, sasabihin na kapitbahay. Oo, sasabihin ng kapitbahay ko sa akin, may may lakad ka? Sabi ko, wala, sa bahay lang. Bakit naka-makeup ka pa? Of course! You wanna look good. Nakakabango, nagpa-perfume ka, maayos ang damit mo because you wanna feel good about yourself. And there's nothing wrong with that. There's nothing wrong. Kahit nasuotin mo pa lahat ng mga jewelry mo dyan sa loob ng bahay mo, there's nothing wrong with that as long as you're happy about it. You feel good about yourself. There's nothing wrong about it. Yes. Alagaan mo yung sarili mo. Kung pwede nga, mas spoil mo muna yung sarili mo, di ba? Kasi yung idea, Coach, is that hindi ka makapagbigay kung hindi ka mag-overflow eh. You cannot give the love that you would like to give to someone who deserves. True. Kung ikaw mismo, kulang yung pag-ibig na nasa sarili mo. So, as a parent, kung kulang yung feeling mo na deserve ka ba as a parent, di ba? Kumbaga, hindi mo maibigay sa mga anak mo kasi magiging frustration yun eh. Kasi feeling mo parang dapat binata pa sana. Dapat sila lang. Oo. Tapos, ang mangyayari niyan, magiging magdadamot ka. Gusto mo nito bagong cellphone? Bili ka lang sa'yo. Parang gano'n. Kumbaga, ang mangyayari is nagiging inggitan na. Di ba? So, sa mga friends rin natin, minsan kasi anong tawag doon? Sa word pa lang ng Cebuano, yung masuyaon. Kumbaga, parang naiinggit ka agad. Kumbaga, anything that is shiny, shimmering, splendid. Shiny, shimmering, splendid. Aladdin pala yun. Gusto mo palagi meron ka rin eh, di ba? Kumbaga, pag nakita mo sa ibang tao, o nakita mo na na-achieve niya yung isang goal na yon, or halimbawa lang, let's say for example, may anak ka, tapos feeling mo na parang hindi nakaka-contribute, tapos pag hiningan mo ng pera, walang pera, pero palaging naka-trip with the friends, weekend nasa barkada, parang ganon. Baka kasi may issue ka sa sarili mo, kaya parang ang laki ng deal, napaka-big deal yun para sa'yo eh, no? Kumbaga, no? Expectations. Although napag-uusapan yan, yes, tama yung coach, yun yung problema dun eh, kasi meron kang ine-expect tapos hindi na-achieve, ikaw mapufrustrate eh. Parang ano rin eh, kumbaga pag sinabi mong gusto ko mag-doktor ka kasi hindi ako nakapag-doktor. No, parang gano'n. Tapos ayaw naman niya magpa-fine arts siya. o gusto niya manicure, pedicure, tsaka makeup. True. Yan yung impact ng you're always depriving yourself for the things na you love or you like or you want. So pag nakita mo yan sa iba, hindi naman yung particular na things or material things na yan yung kinaiinggitan mo eh. Kinaiinggitan mo yung act na ginawa ng tao na yun to achieve that. Buti pa siya nagawa niya yun, ako hindi. It's not just the material things na nakuha nung taong tinitingnan niya, but yung alam mo yung feeling niya sa sarili niya, bakit siya nagawa niya, ako hindi. Ba't di ko ito mabigay sa sarili ko? Sometimes ganyan yun eh. Kaya nga you always listen to yourself then. Di mo siya dapat i-deprive kasi wala kang ibang kasama sa buhay mo kundi sarili mo lang. Mga anak mo, darating ng araw, aalis yan, mag-aasawa yan. Hindi naman masama na paminsan-minsan pagbigyan mo naman yung sarili mo. So, never feel guilty about that. Especially, tayong mga parents, marami talaga ako nakikita. Alam mo ba kahapon, diba sabi ko nga, was it yesterday? The other day, Tuesday. Birthday ng anak ko. So, pumunta kami ng Viking sa SM.
And then, nung nasa counter na ako, nung tapos na kami kumain, I saw this family of 4. Isang baby na karga ni mommy, and then isang batang lalaki na naglalakad na. Then nagbabayad ngayon yung father. Kung titingnan mo sila, hindi mo naman talaga masasabi na alam mo yung kung todo. Sila nga napakasimple lang. Sobrang simple lang. And tinitingnan ko sila, napapangiti ako. Alam mo bakit? Kasi kahit pa paano sa hirap ng buhay natin, nagkakaroon sila ng opportunity to do that, na magbanding at kumain sa isang maayos na lugar na hindi lamang pansit canton yung kinakain nila, but masarap na pagkain na pagsasaluhan nila. Nilang mag-iinan, family ba? Family. Maybe may birthday sa isa doon. Tapos nakikita ko kiss ng kiss yung lalaki dito sa noo ng babae, hawak ng babae yung kanyang anak. Yun, alam mo yan, ang saya tingnan, 'di ba, na may mga tao na they will really take time to spend something like that para sa family nila. Para alam mo yun, magkaroon ng memories yung mga anak na nagpunta kami sa ganito, ganyan, ganito, ganyan. It's a parang a reminder to me na possible naman ang lahat ng bagay eh. Pwede. Kahit ang yes, paghahandaan mo at maglalaan ka talaga niyan para mabigay what na-experience mo yan. Ikaw, ng partner mo, ng mga anak mo, wala namang imposible. It's just that tayo kasi minsan sasabihin na, gastos lang yan, magpansit na lang tayo dito sa bahay. Oo, diba? Parang dinideprime mo. Alam ko na we're talking about finances, no? Pero hindi ko sinasabi na lagi kang gumastos, kumain sa labas. Magastos naman talaga yon. Pero kung once a year, meron kang occasion na ganyan, why not celebrate it? Kasi minsan lang naman dumarating yun. Kung anniversary ba yan, birthday ba yan, wag mong tawag nito, pigilan yung sarili mo. Ang mahal no, pag kinumpute natin yan, ang daming pa mabibiling kilo ng manok. Once a year mo lang naman. Diba? Why not pag-ipunan? So, kaya Jared, happy birthday sa'yo. Ang galing na mami mo. Hindi lahat ng mother ganun eh, di ba? Libre kasi yung may birthday. Oo, so kasama namin yung girlfriend niya tsaka yung isa kong asawa. So, masaya lang kasi tawag nito noon, di ba sabi ko sa iyo, ang isang hard-boiled egg pinaghahatian pa namin. Pero ngayon, more than the hard-boiled egg pa yung nakakain namin. And nakaka-overwhelm nga na makakita ng ganong family na hindi mo naman masasabi na alam mo yon, maggara talaga and all, but napakasimple lang ng buhay. Pero they took time, naglaan sila din ng money for that occasion, probably anniversary or birthday. Alam mo, para magsalo-salo sila at kumain sila ng masarap at masaganang pagkain. Yes, saka maganda tingnan eh, no? Yes, diba? Tapos lumabas sila na ang happy nila, parang alam mo yun, nag-aakbay pa yung lalaki doon sa babae, karga ng babae yung niya, tapos yung bata hawak ng husband, alam mo yun, ang saya lang tingnan. Ang saya lang tingnan na may mga ganong pamilya na tinitreat nila ng ganon yung wife nila at mga anak nila. Maganda siyang tingnan at magandang memories yun para sa mga bata. Nakaka-inspire, nakaka-motivate. Tsaka kami ni Coach, hindi na kami naiinggit sa ganyan. Yes, na-appreciate pa natin, di ba? We're happy for them, di ba? Pero siguro, kung mabalik ako ng like 20-25 years, medyo bitter ako ganun eh, no? Bakit siya may ganun, di ba? Pero ngayon, nakakatawa lang talaga rin ang buhay na there are things na dati, di mo nagagawa, ngayon nagagawa mo na. Dati nagkakasya ka, dati napipilitan kang kumain ng sardinas na igigisa mo sa miswa because wala kang choice. Yun kasi lang yung available at kaya mong bilhin. Pero ngayon kumakain ka ng sardinas na may miswa kasi namimiss mo. Yun. Hindi dahil yun lang yung option mo. Tama. Diba? Ang sarap. I saw a video na ganyan sa TikTok na binuksan niya isang latang sardinas, tapos sabi niya, miss ko to eh, ng mga bata kami ito kinakain namin. Alam mo yun, yung thought na dati kumakain ako nito kasi wala kaming choice. Yeah. Ito lang yung kinakain namin noon, pinagsasaluan, isang sardinas, 6 na magkakapatid, magkakasalo. Pero ngayon yung isang sardinas, ikaw lang kakain. Ikaw lang kakain. Walang pa sa'yo, di ba? Ang sarap lang talaga balikan.
Speaking of which, kasi on the weekends, usually I visit my mom. Nasa Cordoba siya. So ang nangyayari, kumbaga nakasanayan is to buy pork, chicken, fish, tapos magpe-prepare siya ng chicken pork adobo, tapos magpe-prepare siya ng fried chicken sa mga kids, para ganun. Tapos salo-salo kami on a Saturday or on a Sunday kung kailan ako makaka-visit. Pero yung sinasabi mo, Coach A, may time na pagpunta ko doon, wag ka muna magluto. Lutuan mo ako ng ginisang Sardinas. So, parang naalala ko yung bata pa ako dati. Parang diba? Yun lang yung food mo eh. Totoo po yun. So yun, hi Mamu. Hello 555 Master Sardines. Mga paborito man. Baka naman, di ba? Naghahanap na agad eh. Baka naman miswa, pwede rin. Miswa. Ano ba yung mga brand ng miswa? Brand ba yung miswa? Brand, no? Yung miswa. Parang brand. Hindi ko alam. Parang pabili ng Colgate yung close-up. Ganun eh. Ayan. So sa mga friends ko natin. Mga inspiration natin, no, kung bakit ka bumabangon. Dahil sa mga inspiration na katulad nito. So napakasaya naman po kasi pag binabalikan natin yung mga ganong feeling. Kumbaga, ang nangyayari sa atin kasi ngayon, minsan when we wake up, we don't appreciate anymore what happened from the past, ano yung mga nag-improve sa life natin. Kasi ang kaharap mo agad problema. Di ba, Coach? Yun yung stress ka na agad eh. Ang aga pa lang, ang lalim na. Galit ka na agad sa mundo. Kasi nakita mo yung laban, nakita mo yung bills, si Judith. Bibisita mo na si Judith. Hi, say hi to them. Hi, hello. Beautiful eyes pa, no? Kaya pag nakita ng papi ko, galit na galit. Pakita mo yung papi mo. Nakatali. Pag nakakita ng pusa, yun, galit na galit. Atak agad. Ayan. So, yung mga friends natin na nanonood sa amin, yan, maraming salamat po. Lumalaki po yung community natin, and at the same time, gusto rin po namin gumawa ng circle na gano'n kasi baka one of these days meron rin pong parang within that circle of people who would like to reach out. Medyo nahihiya pa lang. So kung nanonood ka ngayon, friend, tapos meron kang pinagdadaanan, yes, paki-chat na lang, paki-DM kung gusto mong hindi makita, mabasa ng ibang tao. Pwede po niyo gawin yun para at least mapag-usapan natin kung ano yung pwedeng maitulong. Kasi ang gusto po namin is to find the better you eh. Parang ganon. And with Life Coach A, sa expertise niya, International Life Coach A, ang mga trainings and everything, malaki po maitutulong yung parang coaching session. Can you tell us more about it, Life Coach A? Yeah, alam mo, I feel guilty din, no? Kasi hindi ako nakapag-update sa aking sariling page, but active naman ako sa TikTok and also dito sa DNA, no? Unfiltered DNA. So I'm inviting you guys to check out. I have a one-on-one coaching program that's going to be launched on November 25. Same framework din naman ang ginagamit ko during my regular coaching, no? But this is a class, no, and it's very limited. Konti na talaga yung i-accept ko dito. It's because hindi ito pre-recorded na coaching na katulad ng nabibili nyo sa other online programs, no. It's really one-on-one. Pero self-immersion siya. So it has 4 stages. I will explain yan sa page ko, but I think na-explain ko to sa other episodes natin, no, na this is a self-immersion coaching program where you get to know more about you, where you get to immerse yourself about you, so you'll know yourself better. Magkaroon ka ng self-awareness. If you feel stuck in life, if you have that self-sabotage mindset, if you have a self-limiting belief, if you have baggages from the past, trauma, daddy wound, mommy wound, rejection wound, trust issue, and all that, and you want to understand yourself, why you're acting that way, why you're behaving that way, why you're feeling that way, then maybe this program is for you. Kasi nga, bibisitahin natin yung mga bagay na nandyan na nakatago sa loob mo na hindi mo ma-confront,
no? Ayaw mong i-confront, hindi mo gustong i-confront kasi masakit. No, transformation will only happen, guys, if there's inner work. So kung gusto mo mapabago yung takbo ng buhay mo, you will meet the best version or better version of you, then you will have to continue doing that inner work. And it's not comfortable. It's messy, it's painful. You might, be emotional during the process, but I promise you one thing. You will have clarity in your life. No? So, this is not for everyone, no? Because before ka mag-enroll sa coaching na yan, sa program na yan, you will have to go through a 45-minute free coaching para magkaroon tayo ng assessment if you will need the program or not. Actually, meron na akong nakausap na 3 applicants. Tatlo sila, hindi sila nakapasok doon sa enrollment because binigyan ko lang sila ng sarili nilang guide on how to resolve yung mga current situations nila. And if they start doing that, I'm pretty sure if nag-commit sila sa self nila na gawin yung mga bagay na yon na we agreed to do, then di na nila kailangan yun. And I'm hoping na it would, help them. So I have a lot of friends as well who's going to me. I have also several women, from a particular group, a special group na I'm involved with who is also reaching out to me for coaching. So, doon ko nakuha ang lahat ng mga insights ko from this series of coaching program which will last for 4 to 5 days. So, if you're interested, send me a DM. I have a Facebook page, A. Villegas Alfonso. I have that's my main Facebook profile, and I have a Facebook page, The Inside Job. You can also follow me on TikTok. I have a regular videos or quotes there that is focused on inner work or the inside job. Yeah. So, nakaganda, Coach A, kasi i-filter mo rin, kumbaga may process ka na pagpili. Hindi lang basta na pwede ba ako magpa-coach sa'yo, I can pay a fee or anything like that. But aalamin, may assessment muna. Kung assessment muna, yes. Yes, kung need mo ba talaga yan o hindi na. Kasi isa sa mga prerequisite na questions ko is that, what have you tried? What have you tried? Anong mga na-try mo na action to address this? Now, if sabihin nila, ganito yung ginawa ko, blah, 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 and then why it didn't work? Kasi magkakaroon ka na ng evaluation dyan eh. Doon pa lang kasi may evaluation ka na and you will realize na meron pa pala ako kailangan gawin. Pero there are things kasi na talagang need mo talaga ng series ng coaching para, alam mo yon, ma-trace natin yung mga pinanggagalingan na yon. So you might need that. You might need that kind of coaching program which will last for 4 to 5 days. Pero may regular coaching naman ako. Same framework yung ginagamit ko. I have my own framework for coaching. Which is the same. Mag-go through ka pa rin ng 45-minute free coaching trial. And then, tailor fit din naman yung aking program. Minsan may naglalast ng mga a year. I have a client na naglast ng a year for coaching. So, coaching kami mga twice a month, ganyan. Tapos, minsan monthly, to check up on her if how she's doing. So, minsan may mga extra mile na rin ako niyan. And it's okay. Tsaka yun nakaganda doon. Meron mag-guide sa'yo eh. Meron kang sa Bisaya pa, katambayayong. May And even ako, may sarili din akong coach. From time to time, nagko-consult ako, both sa life coach ko and also sa aking therapist. So if I don't feel okay, if I don't feel good, di ko maintindihan ng sarili ko. Kasi minsan mahirap din i-coach ang sarili mo. The hardest person to lead is yourself. Kasi minsan matigas ang ulo mo. Parang nagli-lead ng blind person di ba? Oo, di ba? Kasi magja-justify ka, di ba? Mas maganda yung minsan may ibang tao na magsasabi sa'yo, sa tingin mo, tama ba yan? O mali ba yan? What do you think? What will work for you? So, you sometimes need a second, set of mind para magsabi sa'yo na, ano kaya kung maganda? Sa tingin mo mas maganda? Kasi hindi mo na yan tatanungin minsan sa sarili mo, ito na lang gagawin ko. Wag na lang. Ito na lang. Minsan hindi mo na sinusulat, 'di ba? Which is very effective kapag nagjo-journal ka. 'Di ba? Oo, kailangan talaga nagjo-journal, dala-dalawa lang yung journal ko dito kasi mauubos na. So, tawag nito, you really need to have someone to guide you. That's why coaching is having a life coach or a coach
will be of help to you. It's beneficial for you kasi maging beneficial siya para sa akin. Oh. Tsaka sa akin rin, Coach ako rin, meron na akong person na parang I look up to. I don't call him as a coach, but he's a mentor. So, we talk about yung direction sa life, mga struggles, about business, or yung mga decision na, kumbaga, how you treat a certain situation. Yan. How you handle. Oo, nakikinig ako sa kanya kasi minsan meron kang tao na halimbawa kasama mo sa trabaho or yung parang like kasama mo sa business na hindi mo nagustuhan pero hindi mo naman ma-express or hindi ka pa nakakapag-decide kung ano ba yung next step mo. Anong gagawin mo? Oo, anong gagawin mo. At least there's a certain person, a life coach, a mentor, or somebody na parang dati kasi elders ang tawag sa mga ganyan, di ba? Yung mga lumang panahon. Bali, kung mai-open mo sa kanila, mabibigyan ka ng insight na hindi ka naman i-judge, hindi siya bias. At least makikita mo yung perspective na parang hindi lang basta naka-directly sa point of view mo. Nakikita mo yung point of view nila. So at least mabibigyan ka ng anong tawag doon? Customized na parang opinion na which is sometimes hindi mo maintindihan kasi nakikita nila do sa perspective nila eh. Yung sa view meron sila iba nakikita na hindi mo nakikita. So minsan ang kailangan mo naman sa akin usually ito yung kasi meron tayong sometimes like na ego or medyo mapagmataas tayo thinking na tayo na-o-offend. Yes. Ang nangyayari sa akin, napaparealize ng tao na to, yung mentor ko na dapat ka palang makinig and to be humble para makita mo rin yung ano yung nakikita niya. So, din ako na-realize na okay, ganun pala yun. So, ganun True, pala. Kahit sa work naman, di ba? Kahit sa work, kunyari sa supervisor mo, sa manager mo, sometimes magpo-provide sila ng feedback na ang sakit pakinggan. Kasi yung totoo, wala silang sugarcoating na ginagawa basta't makaprovide sila ng appropriate feedback para mag-improve ka. Kasi ang goal lang naman talaga nila for you is to help you succeed. Yeah. So kung hindi ka open mind, kung taas ng pride mo, hindi ka open to any changes at hindi ka open na, alam mo yun, i-evaluate mo yung sarili mo at i-filter mo yung mga feedback na pinaprovide sa'yo for your own improvement, then hindi ka talaga mag-grow. Hindi ka magsasucceed kasi hindi ka naniniwala doon sa mga tao na gustong mag-succeed. So, go for that person who will truly, genuinely want the best for you. Yeah. Hindi yung tipong ginawa lang niya yung trabaho niya out of compliance, no? Hindi, magkaiba yung mararamdaman mo yun kung yung tao na yan is sincere sa'yo talaga na tulungan ka. O ako naramdaman ko yan sa few months ago na grabe ang kapalpakan ko sa mga decisions ko na ginawa ko sa sa trabaho ko, no? And then when the feedback has been provided, I tried to apply what I've learned na, okay, there's no emotion. Remove the emotion. Focus sa sinasabi niya, ano ba yung kailangan mong i-improve. So, yeah. I get the words. Sinulat ko yan. Sinulat ko yung mga words na ginamit niya doon sa feedback na yon. And I can try to contemplate. Alam mo yun, i-detach mo yung self mo. Do not involve emotions on it when you're hearing that feedback kasi masakit kapag sinamahan mo ng emosyon. Kasi mali ako, kasi tanga ako. Ganyan. Sabi mo, no. Alisin mo yung emotion, be calm, para makathink ka logically, para maging clear yung head mo. Ngayon, kung emotional ka, nagagalit ka, nasasaktan ka, oops, stop muna, mag-zoom out ka muna, alis ka, lakad ka, think things over, i-clear mo muna yung self mo, and then saka mo balikan kapag ready mo nang harapin. And sometimes hindi natin kailangan ng more time kasi it needs action right away. Diyan ka ngayon mape-pressure kasi may time na involved. But then you have to be strategic kung gusto mo makakuha ka agad ng result. So I learned the hard way, no? And I'm so happy with what I've accomplished kasi bakit ako happy? Kasi alam ko na paano pala alisin ng emosyon when you're receiving feedback kasi hindi talaga masarap pakinggan ang feedback.
Pero malalaman mo kapag you started working on it and you're getting really good results, grabe ang inspiration. As in, nagbo-boost talaga yung confidence mo. Kung may confident ka na nagawin yun at start mong gawin yung mga opportunities mo, ituwid yung mga opportunities mo, grabe ang balik sa'yo. As in tumitibay ka pala. Oo, tumitibay ka. And then, hindi mo nakikita yung self mo na, parang underdog ako, itong mga to is mga dekalibre na, no, na mga tao. Hindi ko nakikita ngayon ang sarili ko ngayon. I see myself as an equal and competent individual is because I know na what to do. And then, constant ka pa rin na humingi ng feedback and accept feedback. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot, wag mo siyang gawin na too personal for you. Yes. Wag mo siyang gawin personal kasi hindi naman yan talaga personal. It can be personal because the person cares about you. Yun. Pero yung feedback sa'yo, wag mong personalin na masamang tao ka, hindi ka masamang tao. Magiging personal yan kasi immature ka eh. Sirado yung isip mo. O naging mayabang ka. Naging sabi mo, akala mo ikaw lang nakakaalam. Pero when mas ma-appreciate mo kaya, 'di ba? Mas ma-appreciate mo yung tao na yun na hindi siya nag-sugarcoat sa iyo. And then you're seeing the result and that person is mas masaya pa kaysa sa iyo. Totoo. Pag nakita dahil sa na-achieve mo, 'di ba? So alam mo yun, realize mo coach, may wisdom eh. May wisdom is part of that. Galing na sila doon. You earn the knowledge which comes with that. Diba? Kumbaga sa pag na-apply mo naman ngayon tapos naging successful ka in that particular struggle or na-overcome mo yung parang challenge na yan, para ka naka-earn ng medal. Yes. So, parang nadagdagan yung star mo, parang ang kindergarten na, uy, may star ako. Yes, diba? Nakaka-boost ng moral. Nakaka-boost ng moral yan. And contagious. Yes, contagious yung vibes, contagious yung energy na nabibigay mo kasi you become more confident about yourself. So ngayon, nahahawaan mo na yung iba. Diba? So ripple effect. And that's yung success na yun, nagiging nagmumultiply yung success na yun kasi tinanggap mo siya ng maayos. So you see, everything starts in you. Hindi siya nanggagaling kung saan-saan man. If you wanna change the world, start in you. Diba? Magsimula yan sa sarili mo. Start from you. Yun. So, yun nakaganda dun, diba? And sa culture kasi natin, Coach A, Filipino hindi nasanay sa mentorship at saka coaching eh. Di pa sila open. Masyado. Hindi pa tayo open. Nakikita alam mo saan tayo open? Saan po? Magbash, chismis. Tayo yung magiging critic no? Yes, true. Alam mo ba, nagulat ako the other day. Kasi nga, nagbababad ako sa TikTok because of my contents. Plano ko kasi din maglagay ng series so paano siya ginagawa, inaaral ko. So I saw this parang content doon. Kilala mo ba si Badjaw Girl? Parang si Rita, na-discover siya, may dala siyang baby, nagpapalimo siya, and then she's really pretty. She's very pretty. Badjaw Girl ang tawag sa kanya. And then sumali din niya siya sa Pinoy Big Brother. So, naging artista siya somehow. Pero hindi naman siya ganun talaga kasikat. But kilala siya ng mga tao. And then they saw her, the netizens saw her doing live selling. Tapos may nag-comment doon, oy, Badjaw Girl, ganun, magpalimos ka na lang. Hindi ka asenso dyan. Alam mo, ang bilis natin magsabi ng ganyan without thinking if you're hurting someone. Diba? And then yung nagsabuti sana kung nagsabi is, well, kahit ano pang narating mo sa buhay, wala kang karapatan magsabi noon. Pero buti sana kung yung nagsabi na yon, mas maangat sa kanya. Hindi rin naman. Diba? Parang, bakit ang bilis-bilis natin mag-judge, ang bilis natin mag-bash, ang bilis natin magsalita na hindi maganda sa kapwa natin? Wala ka bang oras na nilalaan? Marami ka bang oras na nilalaan sa pagkutya ng kapwa mo? Diba? Parang, you have to start working on that. Ang dami-dami dyan sa social media na makikita mo talaga, grabe, parang entitled na mga tao kung makapag-bash. And tulad ng ginagawa natin ngayon, we are in social media. We don't know kung sinong gusto mag-bash sa atin. And somehow, we have to be ready na may mag-bash. But I don't care about you bashing me. No? I would like to let you know if ever mambabash ka is to tingnan mo muna yung sarili mo bago ka mag-bash. Ano bang nako-contribute mo?
'Diba? Before ka mang-bash. Ang daming ganyan, as in akala mo talaga mga entitled na mga tao, and it's so sad na nakikita ito ng mga kabataan na mas bata pa sa kanila. Pero tayo yung sinabi ni Rizal, na tayo ang future, tayo mga kabataan ng future. Ito na, nasa future na tayo, hanggang saan ba yung future niyan? Tapos yun yung nakikita nila on a day-to-day basis. So, kaya nga meron ako parang nabasa na quote na, stop being a critic. There's a lot of critics already. Be the one who could appreciate, di ba? So parang and encourage. And encourage. So yun na kaganda dun eh. Kumbaga, you would like to live differently. Minsan kasi, yung when you speak, it could hurt somebody. Pero para sa'yo, ano lang, you're just saying your opinion, di ba? Kumbaga, yun lang yung nakita mo kasi yun yung alam mo eh. Pero sometimes, pag hindi mo na pigilan yan, especially social media, lagay ka lang basta ng lagay ng kung anong comment na pwede mo ma-comment. Ayan, somewhere babalik rin sa'yo yun, di ba? Kumbaga, ikaw actually, kasi hindi mo nakita yung sarili mo, hindi mo na-assess. Yes, reflection niya yan. Reflection mo ngayon yun eh. That's not about the person na binabash mo. Pero it's a reflection about of you. Ano kang klaseng tao, anong mindset meron ka. Kaya nga mag-iingat tayo pagka nang babash tayo. Pag meron tayong kung ang lalabas sa bibig natin is hindi nakaka-encourage, hindi nakaka-uplift, hindi nakaka-empower, wag mo na lang sabihin. Diba? Pigilan mo sarili mo. Hindi natin kailangan ng ganyang klase sa mundo kasi hindi mo alam ang pinagdaanan ng isang tao para sabihin mo yan. Tsaka feeling mo na sisikat ka na magte-trending. Yes, tapos ang dami makikisabay sa'yo. Ang haba-haba nung yung thread na dahil sa chat na yun or sa nilagay mo, di ba? Bigla kang magiging sikat ka ng konti, pero ganun pa rin, babalik pero bakit ka sumikat? Dahil sa pagbabash mo. Gusto mo ba yun? Integrity mo din yan, di ba? So, madami kong nakikita ganyang grabe talaga. Kung makapanglait yung mga tao, kaya mo napaka-perfect na talaga nila. So, taon nito, bawasan kaya natin yung mga ganyan. Pagbawas tayo ng mga ganyan, mag-spread tayo ng love. Appreciate, di ba? Kumbaga, yes, maganda yun, mas maganda yun eh. Kumbaga, para sa akin, coach, mas maganda yun eh. Kumbaga, kung nakikita mo merong, anong tawag doon, kapansanan, may pagkukulang, may parang hindi pa siya sa level mo, kumbaga hindi pa appropriate para sa iyo. Unique siya. Then might as well give a comment na para to improve. 'Di ba? So parang ganoon. And to encourage, to inspire. And pwede mo rin kasi tingnan sa angle na bakit niya nasabi yon. Is syempre baka ang gusto niya is anong tawag doon? Meron siyang goal na gumanda or mag-improve yung pinapakita mo or sino ka man na bigla kang nababash niya. It's just like na hindi lang niya na-filter yung nasabi niya. Actually, sinabi niya nagla-live selling na nga yung tao, sinabi niya is magpalimos ka na lang. Ano bang much better yung magdepende ka sa ibang tao or magsariling sikap ka? So, still that comment is uncalled for talaga. Napaiyak talaga si Badyaw Girl habang nagla-live siya. And hanga ako sa kanya, sabi niya, i-bash niyo ako ng i-bash. And hindi ko kinakahiya ang pagiging badyaw ko. Kaya maraming Pilipino hindi umuunlad dahil sa mga katulad niyo. Which is true. Nag-trending kaya yan siya. Crab mentality. So, hilahin ka pa po ka, sumikat ka na eh. Yes, kung napapanood mo man to, Rita, saludo ako sa iyo pag patuloy mo yung ginagawa mo. Yes, I'm just a silent observer, pero nakita ko talaga yung video mo. Actually, tinrace ko yun. So, diba? Ang dami-daming problema sa mundo. Bakit yung mga ganyang klase yung mga comment pa ang kailangan mong sabihin? Hindi ka nakakatulong. Diba? So, yun. Minsan, ingit lang. Ako sa iyo. Yes. Oo. Diba? Parang... Di ba parang kung pinagdaanan niya? Oo, kumbaga ang daming bumibili sa kanya pero nag-start siya ng naghirap na siya, walang nanonood. Meron pa nga isa, I don't know if transgender siya, but gay siya. Nag-start siya mag-live selling, konti lang yung followers niya. Tapos, alam mo mga sinasabi ng mga tao sa kanya, bakla ka, hindi ka uunlad, hindi ka magiging successful diyan, walang bibili sa'yo kasi bakla ka, pangit mo. Alam mo yun, parang
Hindi ko mag-gets kung paano to lumaki sa mundong ito na gano'n ang lumalabas sa bibig. Alam mo yun, parang who are you, di ba? Para sabihan mo ang isang tao ng ganyan. Umiiyak yung tao sa video because syempre nasaktan, naka-live eh. Oh, minsan nga ako natotrauma ako mag-live kasi minsan may nang-bash din sa akin sa pagla-live ko. Sabi niya parang ano ba 'yan? Ang tanda mo na para mag-live ka, ba't di ka na lang mag-alaga ng anak mo? I was doing coaching during that live. And naniniwala ako sa aking cause, sa aking ginagawa. And then magko-comment ka ng ganyan, no? Kaya ayun, tawag nito, binlock ko na lang siya kasi para hindi toxic 'di ba sa komunidad. Para toxic Oo, di mo kailangan patulan kasi toxic naman sila. Yung mga toxic people, the best way to handle them is to not give them space sa iyo. Wag siya magkaroon ng access sa iyo. Hayaan mo siyang diyan, manood siya somewhere out there. Tapos yung experience na although masakit, yun yung gagamitin mo as motivation. I-build up mo yan para may reason ka na naman ulit na gawin ito the next day. Kaya ka bumaba no? So yun yung gamitin mo yun, no? Sinabihan kang bakla ka, sinabihan ka badyaw ka, sinabihan ka na matanda ka na. So parang ganun. Gagamitin ang daming mga victim dyan sa TikTok na humahanga ako kasi in spite of sa mga bagay na naririnig nila about them, they're still there and nagbo-bloom sila. As in, nagiging successful sila. Like, there's this very sikat na TikToker na tinatawag siyang pangit. Pangit mo, blah, 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 blah. Pero look at that person now. Naging model pa siya. Yes. Naging model pa siya ng isang beauty products na brand. So, naging ambassador siya ng brand na yun. So, di ba? Parang, hindi ka pwede mag-judge basta-basta sa isang tao lang. Hindi natin malalaman eh. Meron nga ako nakita yung si Wamos. Hindi mo, yes, oo. Diba sumali pa siya doon sa competition na nandoon si Vice at saka si Regine. Yes, oo. Tapos pati si anong pangalan ba na lalaki? Bata pa siya noon. Bata pa siya. Tapos look at him now. Millionaire, di ba? Parang gano'n. Diba? Daming business eh. Oo, don't judge the book by its cover, especially if di ka judge at di naman siya book. Oo. Tsaka minsan kagaya rin na nasa Bible pag dinadown ka, yun yung umaangat eh. Ikaw na yung nagda-down. Oo, ikaw yung nagda-down. Ikaw na mismo naman yung ma-exalt. Oo, ikaw kasi bababa ka rin. Ikaw yung ikaw yung sabi ng mga pangit dyan and everything. Bumalik tuloy sa'yo, boomerang effect. Oo, yun eh. May power yan eh, yung power Kaya sabi nga nila sa Bible na you speak life. Kumbaga, i-bless mo yung tao. Kung hindi mo man nagustuhan yung nakikita mo, especially social media tayo, hindi natin matanggihan yan eh. That's our culture ngayon eh. So, kung nakikita mo dyan sa social media, then kung wala kang gusto masabi, wag na lang, skip mo na lang, next ka na. Wala naman nagpilit sa'yo na panoorin yung video niya, diba? Di umalis ka na lang kung naiinis ka sa kanya. Wala ka rin self-control eh. Yun yung mahirap dun eh, no? Wala kang disiplina, di mo muna i-mind yung sarili mong business. Diba? The secret to happiness is, number 1, is to be grateful. Second is, mind your own business. Do your own thing. Wag kang laging para kang alam mo yung story ng monkey? So may mga monkey nandun sa isang pit. Sa hole. Then may ladder. Yung isang monkey, pag akit niya dun sa ladder, pag dungaw niya, napukpok siya. Pinukpok siya kasi pinapabalik siya dun sa ilalim. Tapos, yung sumunod na monkey, aakyat naman. Sabi nung unang monkey na pinukpok, wag kang aakyat dyan kasi pupukpukin ka lang. Umakyat yung monkey. Pinukpok at nahulog naman yung monkey. May sumunod na namang monkey na na-curious. Sabi nung dalawang monkey, huwag kang aakyat dyan kasi mapupukpok ka lang. Yung monkey matutigas talaga yung ulo ng monkey. Talagang tinry niya talaga kung ano ba talagang meron doon. Alam mo yung curious mindset. So, aakyat niya, wala pa lang nakabantay. So, ngayon nakawala siya. O nakaakyat siya ngayon sa mga puno na kung saan maraming pagkain.
So alam mo yung monkey mentality na what happened to you doesn't mean that it can happen to someone else. Yun. Bad na nangyari sa iyo, wag mong i-predict na mangyayari din sa kanya yun kasi may kanya-kanya tayong buhay, may kanya-kanya tayong fate. Predicament Yes, may kanya-kanya tayong oras ng success. If hindi ka pa successful ngayon, your story is still being written. Diba? So wait ka. Galingan mo pagsulat mo. Oh, be patient. You will have your own story one day and you will be able to share that to anyone or to everyone na o kung nauna siya nandoon sa taas na gusto niyang puntahan, ikaw ay nandyan pa. Kasi I know someone like that, no? Na parang nade-depress siya, lahat na lang ng friends niya, nandun na, iba na yung position sa company, and then siya naiwan ng ganyan. You have your own time. You have your own time. May mga bagay ka pang kailangan mong gawin dyan kasi needed ka pa dyan. Pag hindi ka na needed dyan at sabi ni Lord, ready ka na to go one step higher, iaangat ka kahit hindi mo hinihingi. Diba? So be patient. Huwag mong bigyan ng label yung oras na to, na ang label na nilalagay mo, I'm a failure, because no. Hindi pa to yung tamang oras na sabihin mo failure ka. Yes. Don't put label to it. Just continue doing what you're doing, learn, unlearn, relearn, but be patient with yourself. Ikaw mismo yung be happy to those who are successful o na nauna sa'yo. Kasi pwede mo ginawa nila. Inspiration, gawin siyang motivation, model, gawin role model. Ayan. Pwede mong gawin ganun. Huwag ka mainggit. Ba't mainggit ka na pinapalakpakan? Hindi pa palakpak ka kasi darating yung araw na baka palakpakan ka rin, di ba? So, so ngayon, umalakpak ka muna para sa kanila. One day, ikaw naman ang papalakpakan. Yeah, so maganda yan. Maganda. And masarap yung pinapalakpakan ka, hindi dahil sa posisyon mo, hindi dahil sa kung anong narating mo. Pinalakpakan ka dahil diligent ka, dahil hindi ka sumuko, dahil matibay ka. Hindi dahil sa na-achieve mo, kung hindi kung ano kang naging. What you become. It's not about your success, really. It's how you become. Diba pagka may nakikita tayo inspirational movies na nanood tayong ganyan, it's not about na nakasurvive sila doon sa gera. It's not about doon sa na naging milyonaryo sila. It's about their journey. Anong ginawa nila para malagpasan nila yon at makamit nila yun? It's always the journey. Diba? So, yun, alam mo yun, you have your own time and you have your own story to tell. Now, if you already have that beautiful story that can inspire anyone, then go ahead, share it, no? Kasi yun naman talaga ang purpose. Pwede kayo sali dito, di ba? Diba? Share your story. Pwede pakinggan namin. Huwag tayo mag-bash. Tigilan natin yung kakabash kasi hindi masaya, lalo na magpapasko. Ayan. So, at least baka maging inspiration ka pa sa iba na na instead na ano tawag doon, nainggit ka, sumama loob mo kasi pangit yung nakita mo, then might as well wish them well. Yun na lang doon para sa akin. Support. Kung talagang ayaw mo sa kanya, kumbaga, kasi meron naman taong ganun coach di ba? Kumbaga, yung parang mainit yung ayaw mo na agad, parang di mo maintindihan pero mainit na agad ang aura mo sa kanya. So wag, skip ka na. Next, move on to the next. Wag mo nang patulan, kumbaga parang gano'n. Kung ayaw mo. Kung hindi mo na gusto yung niya or yung mga like mga TikTok, mga Reels, mga My Day niya, wag ka na mag-comment. I-block na. Lagyan mo ba yun? Bakit kasi kayo naging friends in the first place no? Kumbaga, para ang role mo lang pala is to, anong tawag doon? To bash that person, di ba? Tapos yung isang tao naman, ang ginagawa niya, kaya siya bumabangon everyday para ipagyabang yung sarili niya, para mainggit ka. Ganun no? Meron ako nakakilalang ganun Kumbaga parang magma-My Day ako kasi para magalit ka, para mainis ka, parang ganun. Well, depende yan sa intention ng tao. But if you wanna inspire people not to brag, and sometimes we look at it as mayabang na or nagyayabang. Pero nasa sa'yo yan paano mo ba tingnan ng isang bagay? Yung perception mo about a particular, thing, yung mga post na yan, and someone's life, depende yan sa'yo, hindi na yung control ng tao na yun Kung ano man ang intention niya, siya lang yung nakakaalam. Pero ang mahalaga, wag ka maging subjective sa kanya kasi, para siyang kalawang
na sumisira ng sariling bakal. So ganyan yung negativity, yung toxicity. Yun ikaw mismo yung sumisira sa sarili mo sa pagiging toxic mo. Yun yung nangyayari dun sa mga kapitbahay na kagaya na sinabi mo kanina, Coach, lalabas ka ng bahay na maayos ka. Kumbaga, ang ganda mo tingnan. Kasi, ang goal mo na hindi ka machichismis or may masasabi sa'yo. Kasi the next day, ikaw lang yung talagang ikaw lang yung magugus ka. May gawin ka o wala, may masasabi pa rin sila sa'yo. So, gawin mo kung anong magpapasaya sa'yo. Yeah. Minsan nga dadaan dito sa may hagdan, ganyan. Wala, may lakad ka? Sabi ko, wala. Ito na sa bahay. Wala, naka-lipstick ka. Ba't naka-lipstick ka na sa bahay? Parang isip ko, bakit masama ba mag-lipstick pag nasa bahay ka lang? Diba? I can look good. Diba? Yeah, gusto ko lang magpaganda. Bakit ba? For myself, not for anyone else, but for myself. Napagtingin ko sa self ko is, ready ako mag-selfie anytime, kahit naglalaba ako. Bakit ba? Diba? So minsan yun yung kulang no? Kumbaga yung tao na yun may challenge rin siya. No? Actually, challenge ko rin siya. Mag-lipstick ka habang nagbebenta ka dyan. Di ba? Mag-lipstick ka din. Dapat maganda tayo palagi. O, di ba? Mag-inspire ka kaysa sa magalit ka sa sabihan. Kaysa magalit ka kasi pakilam mo. Inaway mo pa. Bakit ba? Diba? I think natutunan ko na talaga ngayon. Anong ka sa akin, hindi naman kita inaano. Mag-ano ka dyan. So, yun nakakatuwa na. Ayan. Coach, invite them sa mga mga projects mo, mga events mo, tsaka yung mga activities in this coming month. Ayun lang. November tayo bagong new month. Oo nga pala, no? So, ilang days na lang bago mag-Christmas? 53. Oh, diba? Lapit-lapit na. So, nakaka-excite. Sana makapag-live tayo sa 24 or something, no? Ayun, so I want to invite you guys to please check out my TikTok account. Ano ba to? Ano bang pangalan ko doon? Coach A at The Inside Job. And then I have a Facebook account, A. Villegas Alfonso, and The Inside Job Facebook page. That's my coaching Facebook account. And you can follow me there, and also in my Instagram, Arlene Alfonso. So if you want, or if you need a coach, if you need someone you can talk to, if you want to understand yourself, if you want to go through self-awareness, if you want to know more about your whys, like why you're having this limiting beliefs, or you have self-sabotage mindset, maybe this coaching program is for you. So if you feel like you're stuck in life, lagi ka nagpo-procrastinate, di mo maintindihan yung sarili mo, hindi ka ba makamove on sa latest heartbroken na nangyari sa'yo, or break na nangyari sa'yo, you can always send me a PM so I can help you out and provide you my coaching service. Ayan. Maganda yan. So mga friends, huwag niyo kakalimutan, ito pong ginagawa namin na Unfiltered DNA, hindi po para sa amin to gain followers, gain, anong tawag doon? Yung mga stars or mga mga rewards. Para po to sa each and every person who's looking forward to become a better person pero wala pa siyang direction, or hindi pa niya alam kung paano. Diba? At least we can serve as kagaya Coach A, as a life coach. I can also be a mentor, and at the same time we could fill in ng yung kahit konting mga words or encouragement to give you a nudge or push. Yun yung nakaganda doon, no? Baka yun lang yung kulang mo. Baka yun lang kulang mo. Konting ganun. Konting tulak, hindi sa bangin, ha? Sa bangin. May tulak sa bangin. Hinuhulog sa kanal. Bangin at kanal. Ayan. So parang ganun po. Yun po yung gusto namin, na at least kahit paano. Kasi we're all made ni Lord na as unique, as special as we are. Pero yung value, yung purpose, yung direction, or yung anong tawag doon, yung kung sino ka, minsan hindi mo pa nakikita, no? And there's a certain person na biglang darating sa buhay mo who could possibly help you
go through that process na parang yung caterpillar papasok dun sa parang larva, tapos magiging pupa, tapos magiging butterfly. So parang ganon. Pero minsan, konti lang. What we would like to have is to at least share what we have learned in life, yung mga struggles, yung mga storm na pinagdaanan namin, ang dami niyan, di ba? Hindi lang yung basta pandemic or yung bagyong Odette or ano pa mga challenges na mga baha, mga pangyayari sa buhay, di ba? Ang gusto po namin is kahit papaano, we could hold your hand, uplift you, and at the end of the day, ibibigay po natin yung praise and glory kay Lord kasi siya po yung naghanap ng paraan na para ma-discover mo kung sino ka for you to become a better you. Yun po. Yes. Coach, the best version of you. Any last words or anything like that? Well, kung hindi mo pa alam kung bakit ka bumangon today, kahapon, kagabi, kung anong oras ka man bumangon, at least man lang, masabi mo sa sarili na bumangon ka para sa'yo. Yeah. So, wag ka susuko. Yeah. So yun lang yan. Never quit kasi binigyan ka pa ng chance another life, another opportunity, di ba? So yung nakakatuwa. So napakasaya po ng episode namin today, and again, thank you very much, the one and only life coach. Thank you. Maraming salamat, and we're looking forward for our next episode. So on Saturday. Kung free ka naman Saturday, wala ka bang lakad sa Saturday? Walang mga hosting job and everything. Yeah. So, meron akong coffee date sa Saturday with a friend, a lady friend. Matagal na talagang naka-cancel, nag-reschedule. So, I have to make sure na I'll be there. I'll see you on Saturday at 2 p.m. So, before mag-live. Nandito na ako. Ano oras sa yung live sa Saturday? 5, 6? Okay lang pa, available ba? Around 6, mga 6 early evening para relax na. Kasi naka-weekend feelings na tayo. Nakatulog na. Para kanina ka matutulog. Yun naman ang pag-uusapan. Yun po yung next topic. Bakit kailangan mo ng pahinga? Bakit kailangan? Yun talaga, maganda talaga yun. Ang ganda ng topic niya. Bakit kailangan mo na pa? You don't need to quit, but you can rest. Yes. Para makapag-recharge ka. Hingi ka ng powers, hingi ka ng Holy Spirit, and at the same time, ayan, para energetic ka pagbanat doon. Kagaya nung isang araw, nung nag-live tayo, sabi mo sa akin, parang hindi, steady ka lang dyan. Pag pumasok yan, automatic na, para ka nag-headset sa office, ang galing mo mag-English, no? Biglang change, anong tawag yan? Shift gear. Diba? Nag-transform bigla no? Kakaiba. Dire-diretso pa yan sa next program ko. May show ako 11 o'clock to 1 o'clock. Invite mo. Ibang Darren is po makikita niyo sa Fresh FM. Yung character ko si Tita Tanga sa Tita Hits sa Fresh FM. Ayan. And guys, abangan nyo si Tita Tanga later at 11 a.m. Yung colorful na wig niya na kulay pink or fuchsia. Fuchsia yata yun. Paboritong color po yung. So mamaya. Ayan. So sa lahat po ng mga inalala, anong tawag po yun, Coach A, yung mga inalayan ng bulaklak at saka anong tawag doon? Pagmamahal at panalangin, prayers, at saka yung mga rituals and everything. Ayan po. Ngayong araw na to, special po kayo para sa amin. Ayan. Buti na lang hindi naging horror yung topic natin. Meron pa po kayo hanggang anong oras ngayong araw na to para dumalaw sa kanila, para hindi po kayo ang dalawin nila. Dalawin po natin sila. Dalawin po. Akala ko baka sasabihin bigla silang babangon. Sorry. Ibang episode. Dapat pala tinanong natin yung mga nagpapahinga ng matagal na panahon niya, bakit ka bumangon today? Bakit bigla ka bumangon? Ano napunta sa likod ko? Biglang ganun. Ayan. So, again po, sana po na kahit pa paano, nabigyan po namin ng konting saya, konting insight. Feeling ko talaga comedy to.
Naging comedy yung podcast na. Pero sa amin po kasi nagiging fuel rin po ito eh. Kumbaga nagiging exciting yung ano naman. Ako mismo, I'm looking forward for the next episode. So yun. So parang ano na rin po. At saka just to think of it, we're not trying to find to profit anything. Baka gawa tayo ng NGO, Coach A, sooner. Pwede. Or kasi, maganda tayo, pag dumami yung ating mga followers, it will become a community, and then we can meet and greet. Maybe I can conduct a free seminar for them, yung self-improvement seminars or webinars. So who knows, right? Yan. So comment lang kung feeling nyo yun ang gusto nyong gawin, meron kayong topic na gusto namin pag-usapan, you can, comment. Yan. Kasi ako rin, iniisip ko rin yung someday somehow, siguro on a Christmas day or any special occasion, pwede tayo mag-outreach program, yung mga ganon, Coach A. Ayan. Yes. Dahil po sa Unfiltered DNA, dahil po sa inyo. Again, sa inyo po ito lahat, mga friends natin. And dyan sa mga tao na parang ayaw magsalita, ayaw mag-comment, nagtatago sa shell, ayan, lalabas at lalabas ka rin dyan. Huwag ka magtago, lumabas ka dyan. Yeah, you come out. Kasi, ano tawag na, hindi natin alam, baka it's about time for you to bloom. Diba? So, hindi natin ipipilit. Kagaya rin po ng parang caterpillar, pag pumasok sa pupa niya, and inintay niya yung tamang panahon, magiging magandang butterfly. So, yun po yung transformation na gusto po namin makita sa inyo. How we are being transformed, kami ni Life Coach A. And of course, with the blessing ni Lord, guidance ni Lord, at saka yung Holy Spirit na nabigyan kami ng pagkakataon. And we are doing this to share to you, para sa inyo po. Again, in behalf of Coach A, at saka sa mga nanonood sa atin ngayon, at sa mga manunood pa ng Was Live, at saka yung recorded natin, yung magko-comments in the future. Ayan, maraming salamat po. Thank you for watching, for listening. And soon, baka mailagay po natin to sa mga streaming at saka mga podcast ng mga episode internationally para kahit paano maka-reach out naman tayo sa a much wider, ang problema lang namin is yung pag-edit at saka yung time at saka yung gulo. Kaya walang edit, unfiltered talaga. Filtered talaga para dire-diretso na lang. Ayan. Again, maraming salamat po. Coach A, thank you. Thank you. Until next episode. See you on Saturday. Yes. Enjoy your Thursday. Ang bilis ng araw. Second day na agad ng November. Sa inyo lahat. Maraming salamat. Ladies and gentlemen, this has been D and A. Ayan. And this is Unfiltered D and A. Yes, thank you. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye.